Kayo po yung isa sa mga talaga nagsusulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, and nagkaroon po ng bagong development bukod doon sa pagka-file ng pagtatransmit ng impeachment articles of impeachment sa Senado. Ito naman, kinasuhan ng NBI itong si Vice President Sara Duterte. First, I'd like to get your reaction to this. Una, wini-welcome natin yan kasi at least nagkaroon sila ng tibay ng loob na file ng kaso si Vice President Sara Duterte. Pero parang naninipisan ako o nahihinaan ako doon sa kaso na i-file nila. Kasi yung ginawa ni Sara ay hindi yan ordinaryong grave threats, no? At ano pa yung isang final, Inciting to sedition. Doon sa inciting to sedition, sige, ando doon na yun. Pero yung grave threats, kulang yun. Mahina na kaso yun. Kasi yung ginawa niya, hindi lang ordinaryong tao ang trineten niya or pinagplanuhan niya na patayin, kung hindi political leadership ng Pilipinas. Presidente, Speaker of the House, tapos pati nga ang First Lady. At pag binabasa natin itong anti-terror law, covered yung ginawa niya dito sa Anti-Terrorism Act. Kaya dapat yun ang final na case. Kasi imagine niyo to, kung nangyari yan, let's say sa US, tapos yung presidente nila ang binantaan, pinagplanuhan, talagang dadamputin ka kagad ora mismo. Ito hindi yung grave threats lang. That's ito a plot to commit an act of terrorism. Kaya yun dapat ang kinaso sa kanya. Pero syempre decision niya ng NBI at saka eventually based on the appreciation ng mga prosecutors. Pero can you live with this bilang isa sa mga nagsusulungan ng pagpapanagot kay Vice President? Can you live with these cases? Okay na yan kaysa naman sa wala, no? Ang mas tinututukan natin kasi is itong kanyang impeachment tapos yung kanyang plunder case. Kasi yon mas mabigat na kaso yon. Okay. Itong mga isinampang kaso laban sa Vice Presidente, how do you think this could affect yung impeachment naman ni Vice President Sara Duterte, at least in the court of public opinion? Makakadagdag yan for sure sa favorable reception ng tao dito sa impeachment case kasi nakikita nila na kahit papaano talagang totoong nangyari yon at alam na hindi lang yan basta-basta political or pang-iipit lang sa kanya. So magko-compliment siya. Okay. Incidentally, gusto ko rin pong hingin yung opinion nyo rito, no? Kasi matagal naman natin napapag-usapan ng previous episodes yung mga scenarios na binabanggit ninyo patungkol dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At yung huling pahayag galing sa Senate President, most likely July 22 ang start ng trial after the SONA of the President. Is this something favorable or you want this to happen earlier? Well, it is what it is. Kasi nasa sa kanila yung bola, ika nga. Pero on the part ni Senator Cheese, Senate President Cheese, mamimiss niya yung opportunity dito to exhibit yung kanyang legal prowess or yung technical know-how niya dito sa mga usapin na to. Pero alam mo, iniintindi ko yung situation niya kasi very fragile yung kanyang paghawak sa Senate presidency. Kasi if he becomes aggressive na gustuhin niyang simulan ito forthwith, as the Constitution said, malamang sa malamang marami mag-uusap dyan na tanggalin na lang siya by June 2. Kaya nakita mo, hindi siya nagbibigay ng definitive stand either way kasi pwede rin kumilos yung mga nag-i-interest laban sa kanya. At they can master a majority just to
replace him. So yun ang dilemma niya. Kung totoo yung sinasabi nyo, yung basa nyo na ang concern dito ay yung kumbaga job security niya bilang Senate President, does it mean na kung ngayon talaga magbibilangan, nasa panig ni Duterte, ni Sara Duterte, yung majority ng mga senador? Not necessarily. Kasi ibang usapin yung labanan sa Senate presidency, iba rin yung usapin ng impeachment. And ano yun, magpe-present ng opportunities for both sides yon. Ang nangyari kasi, yung pagka-assume ni Senator Cheese as Senate President, medyo medyo magaspang yung pag-assume niya. Talagang maraming mga nagkasunugan ng tulay doon. At yung mga na-dislodge na bloke, waiting in the wings yun. Yon ang issue nila is yung internal na kumbaga power struggle sa Senado. Iba necessarily yung mga magboboto in favor or against the impeachment. Okay. Kaya yun ang dilema niya. Okay, separate issues. Pero pag-usapan natin, Senator, yung gap between the transmittal of the articles of impeachment at saka dun sa start ng actual trial, July 22. Sabi nyo, Senator Cheese would miss the opportunity to perhaps showcase his legal prowess as the presiding officer. Does it mean na hindi sigurado na mananatili siya na Senate President by the time na magsimula yung trial? Ganun ba yan? Sa ngayon, yan yung naririnig natin na kaso up in the air lahat ito kasi syempre kailangan manalo pa ng mga senador na frontrunners ngayon. So from there, makikita mo, magkakabilangan na kagad yan. Most likely, sino yung mga papasok sa hindi, sino yung boboto kung kanino. And I have kumbaga, a sensing na mag-iiba na ang liderato ng Senado by then. This is next Congress. Okay. Sa next Congress. Kung pag-usapan natin, Senator, yung hamon, yung challenges between now and July 22, masyado mahaba di ba? Nandiyan yung possibility na mag-die down yung issue, matabunan ng mas malalaking issues. And if that happens, paano na impeachment? Hindi kasi matatabunan Kasi ultimately mare-revive siya by June 2. Ngayon naman kasi talagang naturally mare-relegate siya sa kumbaga inner pages ika nga kasi ang pangunahin na attention dito yung kampanya sa Senado. Tapos eventually magki-kick in yung local campaigning. Talagang yun yung primary focus ng mga political players. Pero when the smoke clears, tapos na yung botohan, then mare-revive ulit ang impeachment. Kaya hindi ito mawawala sa consciousness ng taong bayan. And of course, yung mga stakeholders, yung mga nag-file, we will make sure na palaging nandiyan yan sa consciousness ng taong bayan at gagawin itong campaign issue dapat sa mga kandidato kasi 'di ba in our case di ba syempre mas gugustuhin natin na ang manalo ng mga senador ay yung boboto to convict Sara Duterte kaysa yung mananalo tapos i-acquit lang naman si Sara Duterte. Ayaw natin mangyari yon. Okay. Diba? Kaso, sa ngayon, medyo play safe yung marami sa mga tumatakbo sa pagka-senador. Ang claim nila kasi kung sakaling manalo sila, tatayo sila bilang senator judges. So, pag pinaprofile nyo ba yung mga tumatakbo sa pagka-senador, kunwari, nandun sa team ni BBM, yung Alyansa sa Bagong Pilipinas, nakasisiguro ba na kung sakaling manalo yung marami sa kanila, boboto sila in favor of convicting the Vice President? Hindi yun given. Kaya ang pag-profile nito talagang isa-isa. 'Di ba? Ano yung mga motivations nitong
mga individual senators elect, ano? Kumbaga, ano yung mga inclination nila? Una, ano ba sila? Leaning conviction, leaning acquittal, then ano ba yung pwedeng motivations nila? Basta't bottom line, hindi pwedeng given na i-assume mo na for conviction siya o for acquittal. Kailangan tatrabahuin to. So matinding negotiations ang mangyayari dito bago magsimula yung trial eventually sa July, sabi ni Senator Cheese. In contrast, kung mananalo naman yung mga nandun sa ticket ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayun, mukhang sigurado lahat yun boboto Yes. against convicting the Vice President, hindi po ba? Yes. For sure kasi ano na yun, mas personal yung stake nila. Kaya nga ano to, medyo komplikadong sitwasyon to. Yun kasing sinasabing pwedeng sinimulan yung trial, sana nakapagpakitang gilas si Senator Cheese as presiding officer. Tapos by June 30, di tapos na, may break muna sila until the assumption of the new set of senators, magpapalit ng mga huwes, ika nga, then i-resume yung trial. So, pwede naman nangyari yon. Kaso mukhang hindi sila inclined to go through such exercise. Okay. Bilang isang dating tumayong senator judge, tama po, no? Nung pinakahuli impeachment trial na nasaksihan natin, ng nooy Chief Justice Renato Corona, ano ba interpretation nyo rin sa sinasabi sa Constitution na shall forthwith proceed pag na-file na yung articles of impeachment? Pag titignan kasi natin, well, straightforward definition is immediately, di ba? So, pag tinitignan kasi natin yung mga yung presidents, no? Itong kay President Erap Estrada, kay Merceditas Gutierrez, tsaka yung kay Chief Justice Renato Corona. Nung na-transmit nung Senado, ay nung House sa Senado, ni-receive yun, immediately nag-constitute siya as an impeachment court. I remember clearly dun sa kay Chief Justice Corona, I think it was December 12 na na-receive ng Senado. December 13, nag-constitute kami as an impeachment court. Yung trial started ng January. Kasi nag-coincide siya dun sa break, nag-coincide yung preparation, physical preparation ng Senado, tapos yung preparation ng rules, lahat. So by the time nangyari yon during the break, tapos after the break, yun na. Ngayon, masyadong mahaba yung 3 months. Itong yung sinasabi kasi nilang kailangan magkaroon ng session yung Senado para lang mag-constitute sila. I don't believe that. Kasi ang contention ko nga, kaya nilagay yung impeachment court, impeachment as an institution. Nilagay yan sa Article 11, hindi siya nilagay sa Article 6 dun sa legislation kasi sineseparate siya na ano. So hindi siya bound by the legislative calendar. Dapat kung na-receive nila nung Wednesday, yung last day na session, Thursday pwede silang pumunta sa Senado at nag-constitute as an impeachment court kasi hindi naman nila kailangan ng maze para ma-recognize sila as an impeachment court kasi iba nga eh. So kailangan yun, immediately pwede nilang ginawa yun. Even ngayon, kunyari mag-convene sila, pumunta tayo sa Senado kasi impeachment trial na ito. Hindi ito, walang connection yung legislative calendar sa impeachment court. Yun. Yun nga. No. Unless ayaw talaga. 'Di ba? Ganun naman yan eh. Kung ayaw mo, di marami kang pwedeng idahilan. Yun na nga ang sinasabi ko. Bakit ayaw? Ako, iniintindi ko si Senator Cheese kasi nararamdaman niya if he pushes it a bit too far, mamimiligro siya. Okay? Then, of course, meron din talagang naka-set na yung
ano nila, yung mga travel itinerary nila yung mga panahon na yon. Pero kahit give it a month, mag-usap sila, pwede sila mag-convene. Hindi nila kailangan ng ng yung sinasabi, magtatawag yung yung presidente ng special session. Hindi kailangan nun. Wala nun sa Constitution. Ang sinasabi sa Constitution, shall forthwith. Walang sinasabing na, pero pagka-break, kailangan, walang ganun. Walang qualifications. Kaya kung ginawa yan ng Senado, let's say today, nobody can question that. Sasabihin ng Supreme Court, ay hindi valid kasi nangyari yun, walang session yung Kongreso. Hindi. Walang nakalagay doon. Kaya separate siya eh. Kaso siyempre, alam mo, minsan yung mga abogado natin, they are overthinking it. Tapos gumagawa sila ng mga imaginary restrictions when there are none. Di ba? So, yun po. Kaso yun na nga, ultimately, kung hindi gagawin ng mga senador, hindi mangyayari yan.